Magandang umaga mga kaputak. Dahil nga po sa aking channel at ngayon nandito tayo sa aking free range. Maglagay tayo ng betrasin sa kanilang mga waterer mga kaputak. Kasi maambon. Kanina mga kaputak si Papa ang nandito nagpatuka ng ating mga alaga. May nagtatanong sa akin mga kaputak, meron na ba akong malaking kita dito sa aking pagmamanok? Actually mga kaputak, yung sa pagpipre-range ko mga kaputak, wala talaga akong malaking kita dito. Merong mga bumibili sa akin, yung mga kaibigan ko, kakilala ko, pero hindi gaano kalaki mga kaputak. Kaya ang sinasabi ko sa kanila, wala pa naman akong kita at nag-i-enjoy lang ako sa ginagawa ko. Kaya mga kaputak, hindi ako magsasawa dito mga kaputak. Yung pag-aalaga natin ng mga ganitong uri ng hayop, dadagdagan pa natin to ng iba't ibang klase. Meron na tayong pabo sa bahay. Soon, bibili din ako ng kambing. Gagawin natin tong maliit na farm, itong ating free range mga kaputak. Meron tayong plano sa pagkakambing. Kaya mga kaputak, kahit wala tayong kita, yung ating pag-aalaga dito sa ating mga alaga, kakawala talaga ng pagod, kakawala ng puyat. Tapos mga kaputak, pag nag-aalaga ka kasi ng manok, kung susumahin mo talaga, kung malaki na yung income mo, makakabawi ka talaga. Pero tulad namin mga backyard breeders lang, actually mga kaputak, wala talaga kaming malaking income. Nag-i-enjoy lang talaga kami sa ginagawa namin. At itong pag-aalaga kasi mga kaputak, nakakakuha kami ng masustansyang pagkain sa mga karne ng mga manok. Kasi itong mga heritage mga kaputak, naka free range kasi sila, mas masustansya sila kaysa sa mga broiler chicken natin. Kasi mga broiler natin, kinakain puro feeds lang. Pero itong mga heritage natin mga kaputak, nakakagala sila, nakakakain sila ng mga insekto sa lupa. Kaya mas masustansya yung karne ng mga heritage natin mga kaputak. Tapos pag sinabi nating sa kita naman mga kaputak, merong mga ilan na bumibili nito mga kaputak. Pero sa aking experience sa pag-aalaga sa kanila, hindi gaano karami. Kasi yung kinukuha ko dito mga kaputak, hindi income, experience. Marami akong experience na nakukuha sa pag-aalaga ng aking mga manok, sa pag-aalaga ng aking mga pabo. Yung pag-aalaga naman ng pabo at manok, the same lang mga kaputak. Wala namang difference, kasi magpapatuka ka lang, lalagyan mo lang ng vitamins. Yung mga pabo din, soon lang mga kaputak, mag-iiba pag meron na tayong ibang project, yung kambingan natin. Maglalagay tayo ng kambing dito. Tapos mga kaputak, yung mga breeders natin, dito natin ilalagay. Kasi may plano akong dito ilalagay yung mga breeders ko. Diyan, lagyan natin dyan ng parang breeding pen nila. Maglalagay ako ng trapal dyan. Diyan natin ilalagay yung Black Astrolorp at saka yung Rhode Island. Tapos sa kabila naman, maglalagay pa tayo ng ibang breeds soon mga kaputak. Pero yung ating pag-aalaga dito mga kaputak, lagi kong sinasabi, wala tayong kita, nag-i-enjoy lang tayo. Kaya walang makakapigil sa atin mag-alaga ng mga ganitong klaseng manok. Tsaka mga kaputak, yung pinapatokan naman natin dito, hindi naman gaano kamahal. Kasi yung mga alaga natin, for consume lang, hindi naman natin binibenta. Merong mga bumibili pero matumal yung benta ko mga kaputak. Kasi yung
Yung pagbibreed ko naman mga kapatak, pag merong itlog lang ini-incubate ko. Hindi pa naman ako bumibili ng mga fertile eggs sa mga kaibigan nating mga nag-aalaga din ng mga heritage. Kasi isa sa mga problema ko mga kapatak, masyado akong naging busy sa trabaho ko ngayon. Kasi halos wala na akong day off. Kaya pag may free time ako, inilalaan ko talaga dito kasi nakaka-relax ako pag dito ako sa free range. Ayan. At makikita ko yung mga breeds ko. Ito yung mga breeds ko mga kapatak. Diba? Ito yung mga galing sa maliit na DIY incubator ko. Nakaka-relax. Tapos meron kang sariling pagkain. Ayan. Sana uminit na ngayon mga kapatak kasi pansin ko sa mga alaga ko tsaka doon sa bahay kasi mayroon akong mga natirang 4 na Rhode Island. Yung last papisa ko nung September. Hindi na masyadong maliliksi kaya laging giniginaw mga kapatak, pero magwa 1 month na yun mga kapatak. Ngayon mag 1 month na yun ngayong 17. Kaya sana uminit na mga kapatak kasi lagi kasing umuulan dito. Giniginaw yung aking mga sisiw doon. Ayan. Pag bibili naman ako ng fertile eggs mga kapatak, isi-set up ko din yung aking yung incubator ko na may tatlong division. Si-set up ko yun, papakita ko sa inyo paano mag-wiring doon, tsaka titingnan natin, susubukan natin kung makapapapisa ba. Kasi yung DIY ko mga kapatak, yung maliit na box lang ginawa ko, nakakapapisa yun, almost 90% yun mga kapatak. 80 to 90%. Pag meron akong iniload na fertile eggs, yung mga may similya na talaga, almost 100% talaga napipisa. Meron lang isa hindi nakapagpatuloy, hindi ko alam kung bakit, pero almost 100%. Kaya ang kagandahan kasi sa pag-aalaga ko dito mga kapatak, yung mga experience na ginagawa ko dito, yung mga experience na ginagamay natin, ina-observe natin para in the future mga kapatak, hindi pa naman tayo gaano katagal nag-aalaga ng mga ganitong uri ng manok. Yung experience na makukuha natin, kasi soon mga kaputak, pag marami na tayong manok, meron na tayong karanasan, meron na tayong mga experience na na-adapt, tapos yun lang i-apply natin para in the near future maging successful yung ating pag-aalaga dito. Yan, uminit na mga kaputak ko. Medyo maliwalas na. Sana ngayong hapon mawala na yung init. Pasensya na mga kapatak, mawala na yung ulan. Kasi sa hapon umuulan dito. Yan, maliwalas na dito sa free range. Medyo mababa talaga tong divider natin mga kapatak. Pero sige na lang. Ito lang mga ginagawa nating experience. Yan, Rhode Island. Own breed ko yan mga kapatak. Mga Rhode Island ko. Ito lang isa, dalawa pala itong Plymouth na mga hindi ko talaga breeds, mga binibili ko. Yan, at saka yung isa nandun. Sana yun. Wala. Yung Plymouth na isa nandun pala sa malayo. Yan, maliwalas na ngayon mga kaputak. Wala nang ulan. Yan. Tapos yung solar natin mga kaputak,
Papatayin muna natin yung solar natin kasi umiilaw yan. Lagi yung umiilaw. Para ngayon mainit kasi mga kapatak, para makakakuha siya ng umiilaw pa yan, no? Para makakuha pa siya ng ah, energy galing sa araw ngayon mga kapatak. Yan. Alas 3 ko to pinailaw kahapon. Nung nagpatoka ako ng maaga kasi ulan na. Tapos ito mga kapatak ko, lumiliwanag pa rin. Tatlo ito mga kapatak ko. Meron siyang dim, yan, at saka yan. Tapos i-off na natin para makakuha siya ng energy sa araw. Para pagbalik natin dito sa hapon, papailawan natin. Kasi covered niya tong lahat ng ating free range yung patungan nila. Dagdag na rin safety pag may ilaw mga kapatak. Yung maliit na solar natin, gamit na gamit yan dito. Yan. Itong ating mga trapal, kakatulong din. Di na sila mababasa ng ulan. Yan. Oops. Yun lang mga kapatak. Happy farming po sa lahat. God bless you all.